Paano kung si Sara Duterte ay convict sa impeachment? Ha? At o kaya bago siya ma-convict ay mag-resign. Ah, at di na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Ano bang mangyayari sa landscape ng politika? Ay malaki. Malaki ang magiging pagbabago sa politika. Pag si Sara Duterte ay na-convict sa impeachment, o kaya ay bago siya ma-convict, mag-resign, at hindi na siya pwedeng makatakbo sa 2028, ay malilevel ang playing field. Malilevel ang playing field. Marami ang maglalaban-laban sa 2028. Yan yung aking nakikita dyan. Bakit mali na sabihin na kapag na-impeach si Sara, bakit mali po yun? Technically po, pag sinabi mong na-impeach, ibig sabihin na-indict doon sa Kamara. Kapag si Sara kapag yung 1/3 votes ay nakuha na, nag-decide ang Kamara na dalhin na nga ang kaso ni Sara sa Senado para doon ililitisin, once na makapasa sa Kamara, impeach na ang tawag doon. Kaya, pag nakuha yung 1/3 na boto sa Kamara, ang headline na kaagad dyan sa mga dyaryo, Sara Duterte, impeach! Oh, ganyan po yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, mali na sabihin, pag na-impeach si Sara. Ang impeachment kasi yung paglusot sa Kamara. Ang conviction sa Senado. Oh. Kaya, okay? So, yun pinaliwanag ko. Kasi pag sinabi mong pag na-impeach si Sara, ano yan? Impeachment sa House yan. Pero pag sinabi mong conviction, sa Senado yan. So, pag na-convict si Sara sa impeachment, kasama dyan ang magiging desisyon ng Senado ay hindi na siya papayagang makatakbo sa eleksyon o makahawak ng anumang pwesto, anong mangyayari? Ito ang nakikita ko dyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang nakikita ko dyan, medyo magiging magiging matindi ang politika natin dyan. Bakit? Ay, sa tingin ko, ang administrasyon mag-field na ng kandidato nila. Yan yung nakikita ko dyan. Ngayon kasi ang administrasyon, maraming posibleng kandidato. Pwede si Romualdez, pwede si Junvic Rimulya, pwedeng si Tulfo, pwedeng si Torre, pwedeng si Vince Dizon, pwedeng si Gibo Teodoro. Pero bakit hindi yan ilalaban ng administrasyon? Ay kasi malakas na kalaban si Sara. Hindi kakayanin ni Romualdez, hindi kakayanin ni Tulfo, hindi kakayanin ni Junvic, hindi kakayanin ni Gibo, hindi kakayanin ni Vince Dizon, kahit ni Torre, hindi kakayanin si Sara. O kaya, sinasabi natin walang panlaban ang admin kung si Sara ang kalaban. Pero siyempre, kung hindi na si Sara ang kalaban, siyempre marami silang congressmen, governors, mayors, senators, may makinarya sila, may pera. Pipilitin ng administrasyon na maglagay na ng manok nila pag hindi si Sara ang kalaban. Sinasabi naman natin na pag si Sara ang kalaban, hindi kakayanin ni Romualdez. Ano naman doon? Talaga naman ganun eh. Hindi kakayanin ni Tulfo, hindi kakayanin ni Junvic. Kaya nga ayaw ng administrasyon, kapag si Sara ang kalaban, hindi mag-field ang administrasyon. Pero siyempre, pag hindi na si Sara ang kalaban, iisipin ng administrasyon, kaya. Si Romualdez baka mag-isip na yan. Depende kung lumakas siya sa survey. Or kung hindi man si Romualdez, baka imanok nila si Tulfo. O baka si Junvic, maglakas loob na rin yan. Ganon din sa parte ng oposisyon, yung Pinklawan, yung grupo ni Leni, ni Risa, ni Bam. Ewan ko si Leni kung tutuloy pa rin kahit hindi na si Risa kahit hindi na si Sara ang kalaban. Ewan ko. Kasi siyempre ang nagpapalakas ng loob kay Leni na lumaban siya kasi siya yung tinutulak na susuportahan ng lahat. Kumbaga, siya yung tinutulak na susuportahan ng lahat ng anti-Sara. Lahat yun. Lahat ng anti-Duterte, kahit administrasyon, lumalabas ngayon, parang si Leni talaga ang imamanok. Kasi siya lang yung posibleng malakas na panlaban kay Sara Duterte. Ngayon,
Paano kung hindi na si Sara? Kasi na-impeach na-convict na sa impeachment. Iwan natin kung tutuloy pa si Lenny. Pero kung hindi tumuloy si Lenny, maglalakas loob si Bam. Maglalakas loob si Bam. Maglalakas loob din si Risa. Si Risa kasi, sa si Bam, hindi lalaban kung lalaban si Lenny. At kung si si Bam sa si Risa, alam naman nilang malakas na kalaban si Sara, baka hindi nila kayanin. Pero kung si Lenny, medyo malakas ang laban ni Lenny kay Sara. Talagang mahigpitan na laban yan. Pero pag hindi na pwede si Sara kasi na-convict na sa impeachment, baka maglakas loob si Bam. Baka maglakas loob din si Risa. Ewan si Lenny kung tutuloy pa. O yan yung mga, kaya makikita nyo yung landscape ng politika maiiba eh. Ngayon, paano naman sa kampo ng Duterte? Sa kampo ng Duterte din, pag hindi na pwede si Sara, baka mag-ambisyon si Bongo. Baka mag-ambisyon si Bongo. Kasi isipin ni Bongo, top-notcher siya sa Senado noong 2025. Pero, malamang baka hindi pumayag ang pamilya Duterte. Baka patakbuhin si Pulong o kaya si Baste. Kasi, lalo na kung si Bongo bubuto sa conviction ni Sara, tatraido rin si Sara, hindi susuportahan ng mga DDS si Bongo. Kasi traidor ka pala. Papatakbuhin nila ang isang Duterte uli. Pwedeng si Baste or si Pulong. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mababago ang political configurations. Mababago ang political configurations. Ewan ko kung agree kayo dyan sa nakikita ko. Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Tama ba ang aking assessment na ito? Kasi ang administrasyon, alam nilang mabigat na kalaban si Sara. Hindi kakayanin ni Romualdez, hindi kakayanin ni Tulfo, hindi kakayanin ni John Vic, kahit pa may makinarya ang administrasyon. Opposition din yung Pinklawan, alam din ng Pinklawan, kailang mas maganda, isa lang ang panlaban kay Sara. Pero pag wala na si Sara sa equation, na-convict sa impeachment, hindi na makakatakbo, sa tingin ko magiging multi-cornered fight ito. Ibig sabihin, maraming maglalaban-laban kasi mai-equal yung playing field. Ngayon kasi, hindi level yung playing field. Malakas si Sara. Kailangan ang lalaban kay Sara, yung makakatalo sa kanya. Kailangan isa lang ang kalaban ni Sara. Yan yung pinagkakaisahan ngayon. Pero pag wala na si Sara, level na ang playing field. Level na. Ibig sabihin, kahit si Bam maglalakas loob na yan kung hindi tatakbo si Sara ay si Lenny. Kahit si Risa, mahina siya sa survey, nandyan si Sara. Pero kung siya na lang, Risa, tapos kalaban na lang si Tulfo o kaya si Junvic, tapos kalaban si Bongo or si Baste, magsusurvey uli yan. Magsusurvey, baka kaya na ni Risa, baka tumaas si Risa, lalaban yan. Kung hindi lalaban si Bam. Ang sinasabi lang natin, di ba, winnable si Sara, pero hindi naman unbeatable. Kumbaga, siya yung pinakamalakas na kalaban sa Duterte. Siya yung pinakamalakas na kalaban sa Duterte. Kung si Sara ang kalaban, kailangan isa lang ang lumaban. Laban kay Sara. Pagka ganon, yun na yung pinagkakasunduan ngayon. Kahit naman sila Junvic Rimulya, kahit sila Erwin Tulfo, nagsasabi, dapat isa lang ang kalaban ni Sara. Kaya nga ang usapan, yung oposisyon, kaya nga, di ba, laging pinag-uusapan yung alliance ng Red saka ng Pink. Ibig sabihin ng Red, yung Marcos. Yan yung pero syempre, pag wala na si Sara, level na ang playing field. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Level na ang playing field dyan. Pag level na ang playing field, ang administrasyon, gagamitin nila yung superiority nila sa pera at makinarya. Kasi may pera at makinarya ang admin. Magpi-field na yan ng sarili nilang kandidato. Pwedeng Tulfo, pwedeng Junvic Rimulya, ewan ko si Romualdez kung lumaglakas loob na lumaban na.
Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sinasabi lang natin sa mga kandidato sa 28, kumbaga, ang maglalaban-laban ng matindi, Sara Duterte, Leni Robredo. Pero yang sila Romualdez, sila Tulfo, wala yan. Leni talaga yan at saka Sara. Maliban na lang kung hindi tatakbo si Leni, halimbawa, tatakbo si Bam Aquino, pagkakaisahan pa rin ng Marcos. Pero hindi pwede, nagkakaisa naman na hindi dapat nagkakaisa na dapat ang lalaban kay Sara, hindi pwedeng marami. Magiging pabor kay Sara yon. Okay? Pero, ito na nga, malaki ang posibilidad ng conviction ng impeachment ni Sara. Bakit? Unang-una, sa Kamara sigurado na makakalusot. Makakalusot sa Kamara ang impeachment, kaya mai-impeach siya. Pagdating naman sa Senado, may mga pro-Duterte senators na nag-iisip na bumaliktad. Kasi may mga problema sila, may mga kaso sila. Kahit si Bongo nga, may problema. So, ayon sa mga political analysts, political strategists, may mga usapan ngayon na babaliktad ang ilang pro-Duterte senators. Iko-convict nila si Sara. So, pag nakuha yung 60 na boto, convicted si Sara. Pag convicted si Sara, hindi na yan makakatakbo. So, magbabago ang political landscape. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating nakikitang senaryo dyan. Okay? Kahit si Ronald Llamas, katalakayan ko kagabi, kung napanood nyo yung Dos Amigos, ganun din, agree siya. Pareho kami ng pagtingin. Maiiba ang bunang politika kapag hindi na pwede si Sara. Hindi na pwede si Sara. Magiging malilevel ang playing field niya. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.